I am Angelillian, or welcome to my channel. I designed, I cut and sew and outfit even gowns. Our video for today is the continuation of procedure 2 and the last part of Terna sleeves. Pansinin po ninyo yung center. Yan iba yung sukat niyan pagka pleats. Ayun sa yung limang markings na kasunod, yun tag 1/2 inch na lang yun. So, yung fold na 2 inches, yan yung sisidlan natin ng acetate. Pagkatapos ma-fold, temporarily i-pin muna natin para hindi siya masisira yung pleats. Tapos ready na siya itahi. Medyo mahirap itusok yung pin kasi matigas yung crinoline. Pero sa crinoline lang, kahit wala siyang acetate, stand out na yung sleeves niya. Maganda na siya tingnan kasi nakatayo. Pero mas maganda kasi kung may matigas na acetate, yung hindi nadideform yung sleeves. Sa ngayon, nahihirapan ako maghanap ng makapal na acetate. Yung ilalagay natin na acetate, yung manipis lang muna, tapos i-double na lang natin siya, idikit, para maganda yung tayo niya. Kasi mas maganda talaga yung Terna na may makapal na acetate, yung sleeves, saka yung shawl niya, yung alampay. Yung main cloth naman niya, yung main sleeves, i-separate natin siya pagka pleats. Kung nagugupit ako ng markings, sinasabay ko yung magkabilang sleeves kasi para pantay yung yung distance niya, pantay. Saka yung pleats, kung baga mirror siya ba, yung pantay yung pagka pleats, yung distance ng mga pleats niya. Yung proseso ng pagka-pleats katulad din sa lining. Center niya is 1 inch. Tapos yung sa susunod, 1/2. Bali, 5 yung 1/2. Yung center is 1 inch. Para yung sa may taas, maganda yung korte. Tapos yung sa acetate, kasi purpose niyan yung sa acetate, kakapit siya dun sa taas. Hindi siya ba mahuhulog. Yung 1/2 inch din na cut dun sa ibaba, may purpose din yun. Purpose nun, isa rin din yun na maghahawak ng acetate na hindi siya matatanggal. Bali, support siya sa acetate. Saka yung korte natin sa itaas, support siya sa acetate. Isa-isa natin yung itatahi, yung main cloth saka yung lining. Pareho kasi yung makapal, tapos yung crinoline makapal din. Kaya isa-isa nating itahi bago natin ipasok sa main cloth yung crinoline na lining. Saka na natin tanggalin yung mga pins kapag tapos na siya matahi. Kasi hindi na siya ma-deform. Hindi na rin yung pleats kasi natahi na. Tapos yung sa main sleeves, tulad din ng
ang procedure itatahi din natin bago natin i-join yung dalawa. Pagkatapos may pasok nung lining na crinoline, itatahi na yan natin. Maglagay tayo ng piping na manipis lang para malinis siya. Mga 1 1/2 yung lapad. Yung sa ganitong double na siya, medyo mahirap-hirap na rin siyang i-hold kasi pareho siyang matigas. Kaya gawa na lang natin ng technique paano natin siya ma-hold. Yan, kahit madi-deform yan nung pagkatahi natin, babalik din yan kasi makapal yung mga materyales na gamit natin. Yung sa may kilikili, hindi muna natin siya isarado pagkatapos natin ma-close yung piping. Para technique lang natin para hindi siya mahirap itahi. Hindi siya mahirap idugtong doon sa body. Ayan na siya pagkatapos kahit wala pa yung acetate. Yan, wala pa yung acetate. Pero nakikita nyo nakatayo na yung sleeves niya. Maganda na siya tingnan. Hindi pa nga yan na plancha kasi labhan ko pa siya bago i-plancha para mas maganda yung pagka-flat sa plancha kasi mas maganda siyang planchahin kung medyo basa-basa pa. Yung maganda yung pagka-flat sa mga gilid. Kung nagustuhan nyo po yung mga ganitong content, click nyo na lang po yung subscribe para ma-update ko kayo pag may bagong video ako na-upload. At paki-like and share na rin po. Salamat sa panonood. Ingat po. God bless.